Good morning, CCM! Good morning po sa lahat ng ama, tatay, daddy, papi, ano pa ba? Happy Father's Day po sa inyo lahat. Nung tayo po lahat ay tumayo at tayo po lahat ay magpupuri sa ating Panginoon, no? Wala po tayo ibang gagawin kung iiangat ang kanyang pangalan sa mga oras ito. So,
sandali may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Sa bawat sandali may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Amen. Tunay na napakaraming pangako na ating Panginoon, no? So, marami tayong dapat panghawakan. Kung meron ka mang pinagdadaanan ngayong kapatid, may pangako sa iyo ang Panginoon. Huwag kang bibitaw. So, hintayin natin yung timing ni Lord, no? At, Lord, Happy Father's Day sa iyo. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan sa lugar na to, Panginoon. Lord, kung hindi rin po kalabisan, Panginoon, maaari po sanang iyakap mo na rin kami, Lord, na alam namin kasama mo ngayon, Lord, ang matagal na tumayong ama, Panginoon, ng church na ito, Panginoon, si Pastor June. Lord, ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Ang kantang ito, Lord, ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais.
mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ulitin po natin. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan. Ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Ang Panginoon ay mahabagin at patulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumpat at hindi nananatiling galit. Hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. Dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din niya nilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paanong ang Ama ay nahahabag sa Kanyang mga anak, ganun din ang pagkahabag ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Aming Amang nasa langit, our Abba Father, Lord, naritong mga anak mo, lumalapit sa iyo. Yakapin mo, O God, ipadama mo ang pag-ibig ng isang ama na hindi masukat ang pag-ibig. Dakilang Diyos, narito po kami. Pinangahawakan ng mga pangako mo. Mga pangako na kung bakit patuloy kami nakatayo sa iyong banal na harapan. Dahil ikaw ang tapat na Diyos at mabuti magpakailan pa man. Lord, makita mong bawat anak mo na nagmamahal sa iyo ay laging nariyan sa iyong banal na harapan.
patuloy, Panginoon, nagtitiwala at nananampalataya. Ngunit sa panahon, O God, ng mga kalungkutan sa mga anak na nawala ng ama, mga nawala ng asawa, Lord, ang kapayapaan, ang kaaliwan ng iyong banal na Espiritu ay patuloy mong ibuhos ng masagana sa mga namumulila. Napakahirap, O Lord, ay pagdiwang ang araw ng mga ama na hindi na namin nakakasama, nakikita, nadarama, ng mga yakap. Lord, itawid mo ang mga pangungulila na iyon. Muling ipadama mo sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang ama na hindi tatalikod at hindi lalagpas sa mga panahon ng pangungulila. Maraming salamat po, O Lord. May mga panahon to celebrate your goodness and faithfulness bilang aming Ama. May mga panahon para makita namin ang kalagahan ng isang ama. Sa panahon, Panginoon, na kami malakas, O God, may we appreciate, encourage, inspire, O Lord, our Father. Hindi pagkulin ang lahat. Ipadama namin sa kanila ang aming pagmamahal. Lord, marami pong salamat sa iyong pagiging mabuting ama sa aming lahat. Wala kang tinatangi. Marami pong salamat, Ama, sa iyong pagmamahal, sa iyong habag, at sa masaganang biyaya mo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. It's all about you, Jesus. It's all about you. Not to us, O Lord, but to your name, for glory and honor and praise. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So bago ka umupo, kung may katabi kang tatay, kamayan mo, katabi mo asawa mo, yakapin mo. Yakapin mo. No? Yakapin mo. Huwag na nating antayin mahuli pa ang lahat. Sa about time na ipakita natin yung ating pagmamahal. Okay? So parang napakabigat lang ng mga nagdaang panahon, no? Parang every month may nawawala tayong mga mahal sa buhay. Parang ang hirap mag-move on sa grief. And yet, our Abba Father continue to comfort us, continue to give us that peace that passes all understanding. So, let us all prepare ourselves. May gagamitin ng Lord, no? Para muli ibigay sa atin yung napakagandang mensahe. At yun nga, para sa ating lahat ito, hindi lang para sa mga ama, kundi sa mga bawat isa, no, na nagmamahal sa ating iisang amang na nasa langit. So, welcome po natin si Kuya Saya. Ayan. So yun, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po, ayan, salamat sa mga sumagot. Mga dalawa lang yun. So, ako nga po pala ulit si Josiah. Medyo umitim lang from last month, pero ako lang po to. Magandang lalaki pa rin. Parang wala nag-agree ah. Okay lang, sa mata ng Panginoon, pogi ako. Ayan. Batiin po ulit natin ang ating mga katabi ng magandang umaga or good morning. Yon, yung gusto ko yung mataas ang energy. So, may gusto lang ako i-share sa inyong verse. Ang sabi dito is Psalms
chapter 103, verse 13. Ang sabi dito, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. So, sabay-sabay po tayong magdasal. Pikit ang ating mata at damdamin ang presensya ng Panginoon ngayong umaga. Yes, Panginoon, maraming salamat dahil pinakita nyo ang tunay na pag-ibig para sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa inyong faithfulness and also sa grace na binigay nyo sa amin, Panginoon. Lord, as we listen to this message, may our hearts be drawn to you, Panginoon. Give us the wisdom and knowledge, open our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun. Ang title natin ngayon is, yung theme pala natin ngayon is Walking the Way. Tama ba? Faith in Motion. So, but today, yung message natin ngayon will be John chapter 4, verses 43 to 54. At ang title natin doon ay Healing at a Distance. So, again, good day everyone. Good morning and happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. At sa mga nagpapakatatay, magandang umaga po sa inyo lahat. So, as we honor our fathers, our grandfathers, our spiritual fathers, and as well as yung mga father figures dito sa church na ito, na nagpapakita na yung about love and care para sa mga pamilya na nandito sa church na ito. So today, we will look at a beautiful miracle na sinasabi dito sa John chapter 4, verses 43 to 54. And as we come, or as we read yung Bible reading natin today, we will encounter a father na facing every parent's nightmare. Ano yun? Ano yung kinakatakutan ng magulang para sa kanyang anak? Mamatay, magkasakit. Tama. And dito papakita na yung anak niya is very sick or is close to dying. So, again, tong father na to is also a government official or sa nakaraang panahon ay tawag ay royal official. So, syempre, pag sinabi nating royal official or pag may official na salita, ay naka-embed na agad sa kanila yung influence and yung power and authority. But when his son is in danger or was in danger, ay walang nagawa yung title niya. So, ginawa niya kung ano ang dapat niyang gawin. Diba? Humingi ng tulong. And this father, it teaches us that when our strength ends, doon na magsisimula ang kapangyarihan ng Panginoon. So, it also teaches us about the heart of a father and the power of faith in Jesus Christ. Whether you are a father or a mother or a grandparent, so lahat sakop nito, this story reminds us that Jesus is still worthy of our trust. So the same challenge na makita natin mamaya is the same challenges that faces us today. So, gusto ko lang tanungin kayo. So, sa mga parents dito, so how many parents here would do anything for your children? Nako, yung mga parents, ayan, halos lahat ng parents will do anything for our children. Para sa mga anak naman, how many children here know your father has sacrificed something for you? Konti lang. Whether it was sleep, time, comfort, dreams, opportunities, love always sacrifices. And that is exactly
what we will see in this Father. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 4, verses 43 to 54. Sabi sa verse 43, at the end of the 2 days, Jesus went on to Galilee. 43 to 45. He himself had said that a prophet is not honored in his own hometown. Yet the Galileans welcomed him, for they had been in Jerusalem at the Passover celebration and had seen everything he did there. So simulan natin sa verse 43. So sa verse 43, parang simpleng transition lang siya. It's just like a simple transition, but very important to sa story natin because it teaches us about the truths, important truths about faith and how people will respond dito sa story na to. So, again, Jesus had spent 2 days, then after that, 2 days in Samaria, then after that, he went to Galilee. And because yung sa paglalakbay niya, many people believe in him because of his word and sa mga ginawa niya. So after that, he continued his journey to Galilee sa verse 43 and notice that Jesus did not stop his mission. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang mission and he kept moving forward, sharing the good news wherever he went. So, meaning to say, yung gawa ng Panginoon, the God's work, does not stop. So Jesus continues to seek people and change lives today. Amen? Even when we face challenges, we are called to keep following Him faithfully. So, and sa susunod na verse, He himself had said that a prophet is not honored in his hometown. So, John reminds us that a prophet has no honor in his own country. Then, ano sinabi niya sa verse 45? Yet the Galileans welcomed him, for they had been in Jerusalem at the Passover celebration and had seen everything he did there. So, ano yung sabihin nito? What does it mean? Meaning to say, the people welcomed him, the Galileans welcomed him, because they had seen miracles of Jesus in Jerusalem. They were impressed kung paano gawin ng Panginoon. And, but sadly, many of them were not really committed to who He truly was. So, sa madaling salita, they wanted the miracles more than Jesus Himself. So the Galileans believed because they saw miracles. And the next part of the story, it will be a father that will learn to trust Jesus even before seeing the miracles happen. So, may pinapakita dito that there is a difference between a shallow faith and a saving faith. So, sa shallow faith, sa binasa natin kanina, that the people believed because they saw. But in saving faith, at madadaanan din natin that the official believed and obeyed because Jesus spoke. That's the difference between the shallow faith and the saving faith. So, let's go on to the main points. So, sa point number 1, faith comes to Jesus in desperation. So, makikita natin ito sa verses 46 to 49. So, basahin po natin. As he traveled through Galilee, he came to Cana, where he had turned the water into wine. So there was a government official or a royal official in nearby Capernaum whose son was very sick. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged Jesus to come to Capernaum to heal his son, who was not about to die. So Jesus asked,
will you never believe in me unless you saw miraculous signs and wonders? The official pleaded, Lord, please come now before my little boy dies. So, sa nabasa natin, there is a royal official. Yun nga, kaya na sinabi ko kanina, if may official, ay embedded na sa kanila yung status, authority, at saka influence. Pero wala nga nagawa yung title niya. So, the money could not help him, the position could not help him, pati connections could not help him. So, anong ginawa niya? He came to Jesus. So, verse 46 yun, to 47. So, the royal official traveled about 18 miles. So, malayo yung pinanggalingan niya from Capernaum to Cana. Pag nilakad natin yon ay 6 hours. Pero kung may chariot, ay 2 hours. So, imagine that, whether malayo pa rin. So, he traveled 18 miles because his son was dying or was very, very sick. So, it appears that at the same time, as a royal official, may official business. He was conducting business in Cana when he heard about Jesus. So sa verse 48, sabi, Jesus asked, will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders? So, Jesus addresses a bigger problem. Jesus was not speaking not only to the Father, but to the crowd. Kasi kung saan pumunta si Jesus, maraming crowd. So he was not only speaking to the Father, but he is also speaking to the crowd. So ang mensahe na ito ay hindi lang para sa tatay, kundi para sa ating lahat. So, again, many people wanted the miraculous signs, the wonders, the miracles, the excitements, the blessings. They believe only when they saw something extraordinary. Ganon sila. But, hindi nila hinahanap talaga yung relationship with Jesus Christ. So, today, most of us, or all of us, are still interested in God's provision, in God's protection, in God's healing. Pero, we are not interested about God's lordship. Walang masama sa provision, sa protection, sa healing, pero mas importante talaga yung lordship because it will follow yung provision, yung protection, and yung healing. So, di ba? So, a person may want God's hand without wanting God's authority. Ganon. Ganon tayo. And they may want His blessings without His rule over their life. Yet, ang sinasabi ng saving faith ay, Lord, not only heal me, but lead me. Lord, not only provide for me, but command me. Lord, not only save my situation, but change my heart. So, Jesus wanted faith talaga. True faith is not based on what we see. True faith is based on who Jesus is. So sa verse 49 sinabi that the official pleaded, the Lord, please come now before my little boy dies. So doon natin makikita yung desperation ng isang tatay. The father ignores the crowd, talagang sumingit-singit siya, and focuses on Jesus. Yun lang talaga yung goal niya. Focus kay Jesus. So, yung request niya ay very simple. Please heal my boy, my little boy. Yung heart niya is in desperate. Makikita din natin yung urgency because he pleaded again and again. And sobrang desperado na yung tatay. So, yung mga parents dito, alam
yung feeling na ganito. Tama? Parang hindi Wala ito nakakalaw. So, parents understand this feeling. Kapag may sakit or pag may nagsasuffer ang ating mga anak, ay wini-wish ng parents na sana sa akin na lang nangyari. Diba? Napapanood ko yun sa mga k-drama eh. Kaya na-understand ko yun kahit di pa ako parent. Not that the parent wishes that sa kanila na lang yung pain. And yung heart ng father, talagang nagbe-break na siya. Yet, he keeps asking Jesus. That's why, yung sa sobrang desperado niya, dun lumabas yung faith niya sa Panginoon. Second point, faith trusts Jesus' word. So, makikita natin to sa verse 50. Then Jesus told him, "Go back home, your son will live." And the man believed what Jesus said and started home. Or going back, sa ibang verse. So, this is the turning point of the story. So, notice natin kung ano yung hindi ginawa ni Jesus. Sige nga, ano yung ang hindi ginawa ni Jesus dun sa verse 50 na yan. Okay? So, listen. Let's focus on what Jesus did not do. Una, he did not touch the child. Second, he did not visit the house. Third, walang laying of hands. And fourth, walang visible ceremony na ginawa. Pero ano lang ginawa niya? He simply spoke. At anong sinabi niya? Go back home, your son will live. And that was enough. Imagine that moment, walang miracle na makikita, walang dramatic scene, walang visible evidence. Kundi, yung salita niya lang at yung promise niya. So, the father had a choice. He can demand evidence, he can demand proof, or he can simply trust Jesus. Pero anong pinili niya sa option na yon? He trusts Jesus. And the man believed what Jesus said and started going back home. The father chose faith. At doon pinakita kung ano yung heart of Christianity. The heart of a Christian. So, tanong ko sa inyo, sino dito nagsha-Shopee? Uy, walang umamin. May naririnig nga ako na, Shopee. Pag di na silent. Di ba? Anything online, Lazada, Shopee, Amazon, TikTok Shop. So, sino dito yung kay-credit na, yung binabayaran ka agad, hindi COD? Oh, marami. Shopee Pay. So, kung illustrate natin yon ay nagbayad kagad tayo before dumating yung package. Diba? Alright, sabihin natin COD. Sino nagsi-COD dito? Sino nagbayad kagad, tapos tinanggap, di pa natin binubuksan, pero nagbayad na agad tayo? Marami, di ba? So, ganun din. We paid first, and we trusted it na it would arrive, and we trusted it na yun din yung in-order natin. Ganun din. You trusted the promise na darating sa inyo na ganong bagay na yun. Ganun din yung sa ating faith. It works similarly. We trusted God before we see the answer. So the father, again, walked 18 miles. Hindi natin alam kung by foot or by chariot. But still, it's an hour traveling pa rin yun. Believing what Jesus said.
And that's true faith. Sometimes we want God to explain everything through prayers. Lord, paliwanag mo sa akin kung ano nangyayari. But often God simply gives us His promise, and asks to trust Him. We are saved not because we see everything. We are saved because we trust the one who knows everything. And faith is believing God's character when circumstances seem uncertain. And also faith is trusting God, trusting God's promises before experiencing God's answer. And that's what it says in verse 50. Faith trusts Jesus' word. So, if we move on to the point number 3, it says, Jesus works even when we can't see Him. Sabi sa verse 51 to 52, while the man was on his way, some of his servants met him with the news that his son was alive and well. He asked them when the boy had begun to get better, and they replied, yesterday afternoon at 1 o'clock, his fever suddenly disappeared. So imagine the father's trip back home. So makaka-relate tayo dito, di ba? Pag may nangyari sa ating mahal sa buhay, at habang nasa malayo tayo, ay habang tayong pauwi, ay di tayo mapakali. Laging tayong may iniisip na kumusta na siya. Pero ngayon kasi, sa age natin ngayon, ay madali na lang cellphone eh. So, pag may may nangyari sa kanya, after ilang hours, okay na siya. Marirelieve ka agad tayo. Pero imagine this time, walang cellphone, walang messenger. Imagine the father's trip back home. Imagine the every step of this father. And every step of this father was a test. At nasa isip niya lagi, what if nothing happened? What if my son dies? Di ko maabutan. What if I misunderstood Jesus? Pero nandun pa rin yung faith ng father. He kept walking until he arrives. So faith is often not one giant leap. Faith is taking the next step in our life. So before reaching home, the father receives good news. His son is alive. When he asks about the timing, they tell him the fever left at the exact hour Jesus spoke. What seemed impossible had already happened. Because since may official business nga, after he pleaded to Jesus, after niya masabi ni Jesus na go back home, your son will live, di kagad siya umuwi. He conducted businesses. Paano ko nasabi na hindi siya umuwi? Kasi sinabi dito, yesterday pa, afternoon. So kinabukasan pa siya nakauwi. Pero yung traveling time, 6 hours by foot, 2 hours by chariot. Siyempre, as a royal official, meron yung chariot. And 2 hours lang yon. So, imagine that na yung faith ng father ay buong-buo sa Panginoon. He trusts God, he trusts Jesus, that his son, he trusts Jesus' promise that his son will live. So while he was traveling, Jesus was already working. While he was wandering, Jesus was already working. While he was waiting, Jesus already was working. So, just because we don't see God's working, it doesn't mean He is not working. Sometimes God answers while we are still on our journey. So, that's what the message dito sa verse 51 to 52. That Jesus works even when we can't see Him. We just need to trust the promise and have faith
in Jesus. And everything will be all right. So, sa main point number 4, on our last point, sa verse 53 and 54. Sorry, 53 na ata nalagay ko eh. When the father realized that was the very time Jesus had told him, your son will live, and his entire household believed in Jesus. This was the second miraculous sign Jesus did in Galilee after coming from Judea. So, this miracle leads to faith. And not only does the father believe, ano sinabi dito? And his entire household believed in Jesus. So, one father's encounter with Jesus impacts the entire family. So, yari kayo sa akin mamaya mga tatay. So, this is the greatest miracle. The miracle did not stop with just one person. So, ano yung miracle na nangyari? It's not just about healing. The miracle was not just about healing. The miracle was not the final goal. The goal or the miracle was faith in Christ Himself. Because the father's faith impacted the family or his family. Household imagine royal official, marami yun. May driver, may yaya, may caretaker, may gardener. And the entire household led to faith. And yung physical healing lang yan eh. But it pointed to a greater spiritual healing and a spiritual reality. The son received life, and the family, the household, found eternal life in Jesus Christ. So, God often works in one life to influence others. So, your testimony can become a doorway for someone else to trust Jesus Christ. So, yun sa mga tatay, yan, yari na kayo sa akin. Fathers, yung mga anak nyo ay nanonood sa inyo. Nakikita kayo kung paano kayo mag-respond sa problema, nakikita ng anak nyo. Kung paano nyo i-treat ang inyong mga asawa, nakikita din ng mga anak nyo. Kung paano kayo magdasal, nakikita kayo ng mga anak nyo. Kung paano kayo mag-worship sa Panginoon, nakikita kayo ng mga anak nyo. And kung paano nyo mag-trust or magtiwala sa Panginoon, ay nakikita kayo ng mga anak nyo. Kaya, Daddy, nakikita kita. Tayo ka nga, Dad. Yan, tatay ko yan, no? Si Daddy Emil. Mabilis humugot sa bulsa yan. Okay? So, kapag may kailangan kayo, pag gusto niyong bulahin niyo lang yan. Bulahin niyo kapag may pera yan, ha? Kasi pag walang pera, sa akin bubulong, eh. So, timingan niyo pag yan, ha? Pag binobola niyo tatay ko. Yan, tatay ko. Oh, Dad, nakikita kita. Palagi. Kita para maging makakalimutin. So, yan. Your children is watching you always. Kala nyo lagi lang nasa iPad yan o nasa phone. Pero nakikita nila paano kayo mag-respond sa mga bagay-bagay. So, because a father's faith can become a spiritual inheritance. Yun lang yun talagang
kayamanan na ibibigay ng mga tatay sa kanilang mga anak ay spiritual inheritance. And the faith of the father can shape future generations. Sa mga magiging tatay dyan, okay, your faith can shape up generations, future generations. So, again, sa mga main point natin, there is a desperation, there is a, next slide, there is trust, there is also a obedience, and nakita din natin ang miracle. But the main goal was not the miracle, it is the deeper saving faith. So, for our conclusion, Jesus shows that saving faith trusts His word and power, even if we cannot see the miracle happening. So, this John chapter 4, verses 43 to 54, it teaches us that Jesus' word can be trusted. His power knows no limit. And His greatest desire is not merely to heal our circumstances, but to save our soul. So, pwedeng paki-play nga yung music na The Family Prayer Song. So, can you listen to this song? Come and fill our homes with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. So today, I want to speak to two groups. First group is for everyone. Maybe you need the same faith this father had. A faith that trusts God's word before seeing the answer. And a faith that says, Lord, I don't understand everything, but I trust you. And for the other group, pwede po tayo tumayo ang ating mga tatay. We will serve the Lord. We will serve. At sa mga father figures, spiritual fathers, tayo din po tayo. Staying together. Praying Fathers, together. Any storm maybe we can weather. your children may forget some of the gifts you gave them. We need They may forget some of your advice. fathers and mothers. You may not be perfect. You may have regrets in your life. And you wish that you had done something differently. As for me and my house, we But will they will serve never the forget. Lord. Your children will never forget a father who trusted Jesus. We will serve the Lord. Just as many fathers in the Bible, My house, we God is not looking for a perfect fathers. He is looking for a father who trusts Him. And the greatest thing that you can live in your family is not wealth, it's not property, and it's not success. The greatest legacy that you can live is a faith that points them to Christ.
Pwede na po tayo umupo, mga fathers. Let's stand lahat po tayo tumayo. Lahat na tayo tumayo for everyone. And imagine yun sa passage natin. The same Jesus who healed the boy from miles away can reach you today. It is the same Jesus. So we need to trust His word, walk by faith, and discover what He has been working all along. So, let us pray. Lord Jesus, thank you for the example of this faithful Father, Panginoon. Panginoon, thank you for the reminder from John chapter 4, verses 43 to 54, that your power is not limited by distance, circumstances, or human limitations, Panginoon. Lord, teach us not to seek only your blessings, provision, protection, or healing, but to seek you above all else. Lord, grow our faith from a faith that depends on miracles to a faith that rests on your character and your promises, Panginoon. Help us to trust you even when we cannot see what you are doing. On this Father's Day, Panginoon, strengthen every father in this church. Encourage those who are weary. Comfort those who are burdened. Give them faith to trust your word, even when they cannot see the outcome. Help them leave a legacy that points their families to Christ. May every father here become a man of prayer, a man of faith, a man of humility, and a man of love. May our faith continue to grow, our obedience become deeper, and our love for you become greater each day. Believe your word, we trust your timing, we rest in your grace. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So, paki-flash yung reflection. Pwede na po tayo umupo. Pwede nyo po picturean, and if you have time, you should have time to reflect dito sa tatlong questions na to when we go back home or when we have a me time. So, yun. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. The Bible says, fathers are the priests of every household. Kaya doon sa pinarinig sa atin na song, as for me and my house, we will serve, love the Lord. Para sa ating communion, minsan nandun ako sa mga patay at doon ako umupo sa harapan. Daming flowers, tama? Fresh flowers. Sabi ko, parang wala pa nagbibigay ng dried flowers sa mga patay. May nakita na ba kayong ganon? May nakita na kayong ganon na nagdala ng dried flowers na lifeless, dead, and dry? No? Parang insulto. Na yun nga, patay na nga yung tao, tapos yung bulaklak na dadalhin, patay pa rin. So alam niyo ba, meron tinatawag na Rose of Jericho na flower? At tawag din sa kanya, resurrection plant. Para maintindihan niyo yung sinasabi ko, panoorin natin. Rose of Jericho ang tawag sa kanya. Yan o, diba? Napaka-dry niya, parang lifeless. And then, it blooms. Dahil may tubig. No? At pwede siyang mabuhay ng matagal na taon. Ang kailangan niya lang, konting tubig. Then mag-bloom siya. Yan o.
resurrection plant or Rose of Jericho ang tawag sa kanya. Meron tayong damong ganyan di ba? Ang tawag, yung makahiya. Kala mo, nakatupi, nakatiklop, pero pag nasagi siya, bubuhay. So minsan sa buhay natin nga, we feel dry, lifeless, dead. Parang totoo, dehydrated. Dehydrated tayo because yun nga, hindi natin nakikita yung ino-offer ng Panginoong Diyos na living water. In John 7, sabi doon, 38, anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from his heart. For us, na makita natin na lagi tayong nagbo-bloom, we need these rivers of living water na available. No? Wag natin antayin na totally maging lifeless tayo, maging dry, at yun nga, medyo dehydrated, and yet the Lord is offering every one of us these rivers of living water. So I might call the servers to come and take this emblem na yun nga, ina-affirm na ating Panginoon. Hindi ka patay. Katulad nung minessage sa atin ni Kuya Saya. Hindi patay. What we need sa faith, saving faith, manampalataya tayo. Yung ating sitwasyon sa ngayon ay magbo-bloom. So, inviting you to come to the front, take the emblem. And through this emblem, ma-hydrate ka ng pangako ng Diyos, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang habag at awa. Para makita natin talaga at maramdaman natin, hindi tayo hopeless. Okay? Meron tayong, we have this blessed hope that we can hang on, that we can hold on to the very promises of Jesus. Ang sabi ron, come, drink from the rivers of living water. That living water is Jesus. Si Jesus yun. Wala nang iba. Stop pursuing kung ano man in-offer ng mundong ito. But always trust in Jesus. Church, let us all eat the bread and drink from the cup. We love you, Lord, and thank you for loving us first. We will continue to serve you. We will continue, God, to put our trust in you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pinapasalamat sa bawat araw. And isa na rin po doon, syempre, yung mga magigiting po nating mga tatay, yung mga magulang po natin, yung nanay at tatay po natin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi meron po tayong magulang. Sila po yung binigay sa atin ng Panginoon upang magbigay or maggabay sa atin sa pang-araw-araw na or sa atin bilang tao. And ganun din, may mga bagay tayo na gustong or meron tayo binibigay sa Panginoon. And at the same time, kapag nagbibigay tayo, andun yung parang fulfillment or yung joy na kapag nagbibigay tayo, parang merong pride, merong konting pride na, ay, nakapagbigay ako para sa Panginoon. Pero alam nyo ba, merong story sa Bible na kung saan
na si Haring David, na kung saan itong kwento na to is matatagpuan natin sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14. So basahin ko muna. So sabi doon, "But who am I and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand." So sa passage na ito, tinuturo na kung saan si Haring David at yung mga people of Israel ay nagbibigay or generously giving para dun sa pag-build ng temple. And yet, sa passage na to is pinapakita lang na simple lang na si David, hindi sila nagtitake pride doon sa pagbibigay ng mga tao, doon sa pag-build ng temple. Instead, he humbly acknowledge yung mga meron sila, yung everything they possess is galing lamang sa Panginoon. So that's why nagbibigay sila generously sa Panginoon. So lahat ng meron sila is talagang binibigay nila. So that's why meron silang heart na talagang binibigay nila ng buong buo para sa Panginoon. As we present this offering today, ganun din, mag-reflect tayo sa pagbibigay po natin na kung saan we must give with a thankful heart, and at the same time, ito po yung pagkakataon na pagbabalik ng kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, even yung buhay po natin is hiram lang, no, galing sa Panginoon. So that's why kung ano po yung meron tayo is we must give generously and wholeheartedly po para sa Panginoon. So sige po, at ihanda po natin yung mga pagkaloob po natin para sa Panginoon sa umagang ito. So before that, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na marinig po ang inyong mensahe. At kami po ay na-bless, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga bagay na binibigay mo sa amin. Ito man po ay maliit, ito man po ay malaki, Panginoon. Alam po namin, sometimes we failed kami, Lord. At alam po namin, kadalasan ay meron pong sa puso namin na minsan mas naiisip po namin kung ano po yung binibigay namin. But Lord, teach us, Lord, na maging humble sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay na meron kami, because everything na meron kami, Lord, is hindi po dahil sa amin, hindi po dahil sa aming kakayanan, sa aming kalakasan, sa aming mga skills, Lord. But Lord, lahat po ng ito na meron kami ay nanggaling lamang po sa inyo. That's why, Lord, deserve niyo po, Panginoon, lahat ng mga papuri at lahat ng mga offering, lahat po ng pagbibigay po namin sa inyo. Pagpalain niyo po ang tithes and offering na ito, Panginoon, upang maging pagpapala din po sa simbahang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So CCM, it's offering time. Ayan, welcome po ulit sa CCM. And for our announcement, if you are, meron ba tayong first timer dito sa church? Tignan yung katabi nyo kung bagong mukha yan. Bagong mukha? Merong balikbayan. Of course, I want to welcome Tita Claudia and Adam. So galing po sila sa US. Relative po sila ng Heli. So if you're new here, so, CCM, alam niya na. 1, 2, 3, go! Welcome po sa CCM! Welcome po sa CCM. CCM is a relational church. So, if you want to know more about CCM, kindly, ayan, may brother po tayo doon na first-timer. Welcome po. Ayan, welcome po ulit sa CCM. So, if you want to know more about CCM, please approach our pastors and our leaders. So, with that, since sabi ko nga, CCM is a relational church, so we're celebrating yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. So kahapon lang birthday ni Ate Gina Lynn. So our teacher, Sunday school teacher, si Gina Lynn, and on June 25, si Brother Nicolas. So if you're watching, brother, happy birthday. Si Sister Kate sa June 27. Kuya Mike Murillo sa June 28. Yan. So si Kuya Mike ay ating
ministry head ng men's. Of course, si Tito Dan sa June 29. And Sister Maricar Casambros, June 29 din. So, happy birthday sa inyo. And if you're celebrating also yung anniversary, graduation, the church is with you. Okay, so moving on. Our 40 days of spiritual alignment is going to end, and we will be ending it with a week of prayer. So, ito yung mangyayari via Zoom. Diyan po. Itong 40 days na ginagawa natin ay mag-i-end siya through a gathering also, which will be happening via Zoom, 7:30 from Monday, June 29 hanggang July 3. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magiging busy itong week na to. Parang ayaw na tuloy mag-Monday. Busy na sa trabaho, busy sa school, busy rin sa church. So, being busy, sabi ko sa inyo, being busy inside the church is you will be having a spiritual healthy spiritual life. So, mas busy sa simbahan, mas malusog na pangangatawan ng spiritual. Tulad ng ginagawa natin physically, if you're busy physically, so magiging healthy yung katawan mo. Pero if you are stagnant, dyan nagkakaroon ng sakit. So, sakit yung kasukasuan ng spiritual, ganun na rin sa physical. So, please join us every 7:30. Mabilis lang po ito. We will be running through yung mga prayers and prayer requests, and this will be handling by our pastors and leaders. And with that also, magkakaroon din tayo ng 24-hour prayer chain. So makikita nyo po ito sa likod mamaya. Meron dyan, every 30 minutes ay merong magpipray for us, for the church. So, kung meron kayong prayer request, please send it to Tita Oda. Tama po ba? Any prayer request, mga prayer warriors natin. So, every 30 minutes, merong part of the church na mag-pray 24 hours. So, kung may makita yung pangalan dyan, okay lang kung tatabihan nyo. Kung yun lang yung available na time nyo. So, okay lang kahit sabay kayo mag-pray. And, youth goals. Every second and fourth Sunday of the month, if you have a youth na anak, I please encourage them to join every second and fourth Sunday of the month, 1:30 p.m. po. So, ang next na YG service natin ay sa June 28. Next! Sabi sa inyo, magiging busy itong week na to eh. After ng July 5 na culmination, magkakaroon naman tayo ng bloodletting drive. So, blood donation drive, ginawa na po natin ito last year, kung maalala nyo po, and that is my first time na mag-donate ng dugo. Akala ko dati is nakakatakot. Pero totoong nakakatakot pala. Nakakatakot siya, pero fulfilling. Fulfilling, nakaka-enjoy siya. Actually, inaantay ko na tong itong event ulit natin na to. At itong event na to is not just yung magbe-benefit tayo. Actually, napakadaming blood bags na yung na-donate natin. So, pag tayo ay nagkaroon ng ganitong event, ilan yung bags natin, Kuya Mike, na pwedeng ma-avail? Around ilan yung nagamit? 13 times 3. So, 39. Tama? 13 times 3? Madami. So, 39 bags of blood. So, nakatulong po ito sa mga church members natin o church family ng members natin na naoperahan, kailangan ng emergency na dugo kasi pag wala tayong pondo sa blood bank, mahirap pa kumuha ng dugo. So, I'll be calling one of the beneficiary netong mga dugo na dinonate natin. So, kasama ako dito sa nag-donate sa kanya ng dugo. So, let's welcome Kuya Josh. So yun, thank you Kuya Aga. So, ayun nga po ulit, magkakaroon po tayo ng blood donation drive ngayong July 5. So, taas nga po ng kamay kung sino po yung nag-donate last year.
Ayun, so palakpakan naman po natin sila. Ayun, so thank you po kasi isa po ako dun sa mga natulungan nung blood donation drive na yun. So, little story lang po, around last July, inoperahan po ako sa spine ko. Because nung 12 years old po ako, around 12 years old, may na-notice po na curvature sa likod ko. So, it came to a point na kailangan ko po magkaroon ng surgery. So, yung surgery po na to, it involved inserting metal po sa spine ko para ma-correct po siya. So, ayun po. Basically, kinailangan ko po ng 4 units ng blood po para mag-go through dun sa surgery. So, kinontak po namin si Kuya Mike Morilla. So, yun po, shoutout nga po pala sa kanya. Ayun, palakpakan naman po natin. Ayun po. So, kinonect po kami ni Kuya Mike dun sa blood center. So, ayun po, again, gusto ko lang po mag-thank you dun sa mga nag-donate last year. Kasi 11 months later, nandito po ako, kinukwento yung story ko po sa inyo ngayon. So, ayun po, thank you so much po. And lastly, if you're healthy po and physically fit, I highly encourage that you donate po dito po sa coming blood donation drive po natin. Yun lang po, thank you. So yan, if you want to be part of the heroes ng ating mga church members, mangyayari po to sa July 5, 1 p.m. to 6 p.m. So we will be posting siguro yung mga kailangan i-prepare. Of course, bawal syempre yung puyat. May mga factors na kailangan tayong i-prepare para maging hero tayo ng isang tao or ng maraming tao. Speaking of hero, so tayo ay nagse-celebrate ngayon ng Father's Day. Paulit-ulit na sinasabi kanina at alam nyo na at alam nating lahat na it's Father's Day. Kaya please join me in watching this collaborated video ng mga anak at asawa ng mga best tatay natin sa mundo. So let's watch this. I love my dad because he's always there to support us. My dad is fun because even he's tired, he's always make us laugh. Daddy Lyndon, thank you for everything. Hi Dad! Happy Father's Day! Thank you for always being so passionate to cook for us. You always make sure na meron akong baon sa tuwing papasok ako sa office. Hi Dad! One advice na hindi ko makakalimutan is that okay lang gumastos basta sa pagkain. And huwag titipirin ng sarili sa pagkain. And thank you dahil every time na uuwi kami ni ate ng late, lagi ka nag-aantay sa amin. Naantay mo kami makauwi. Happy Father's Day Dad! I don't say it enough. I love you. I love you because you taught me how to keep going even when things get messy. I still hear your voice in my head when I'm about to give up. That kaya mo yan. That makes hard things feel possible. I love my dad because he give me late advice for my future education. And my dad is fun because sumasabay siya sa mga trip namin ng kapatid. Okay na Okay. I love my dad because he sacrificed everything for us. Dali, tignan mo, 28 na. Wala Love you pa. We love our dad because he showed us it's okay to show affection. Our dad is fun because he drives fast. Vroom. Hello? I love my dad because di niya pinaghuhugas ng pinggan. Vroom. My dad is fun kapag may mga nakakalimutan siya mga bagay-bagay at ayaw niyang aminin na nakalimutan niya. Pangalan pala ng tatay ko is Emiliano Tira Gonzalez from Lagudi, Morong Rizal. Happy Father's Day sa'yo Dad. Stay healthy. Kahit ulit tayo sa masarap na restaurant, mas orderin mo lahat ng bawal para masaya. I love my dad because he was hardworking and he took care of us.
I love my dad kasi isa siyang masikasong tao sa amin, sa pamilya niya. Isa siya sa generous na taong nakita ko. Basta may nangangailangan ay handa siyang tumulong. Masayang kasama ang tatay ko and madali siyang kasama. And we love you and stay strong and healthy and happy always. I love my dad because he takes care of me. My dad is fun because he plays with me basketball. My message to my Papa Jezreel is thank you for all your sacrifice that you did for us. Always take care. I love you. I love my dad because he has a bigger heart than anyone else I know. And my dad is fun because he is my partner in crime. Always. Pagaling ka na para makakain tayo ng sisig. I love you. I love my dad because he always supports me, cares for me, and makes me feel loved every day. My dad is fun because he always makes me laugh, tell great stories, and create happy memories with our family. Dear Papa, thank you for your love, guidance, and sacrifices. I'm grateful for everything you do for me, and I love you so much. I love my dad because para siyang Moses, lagi kaming dinadala sa tamang landas, pati sa pag-iwas sa Toy Kingdom at Toys R Us. Bro. My dad is fun kasi yung jokes niya, parang man in the wilderness. Dumarating araw-araw, gusto man namin o hindi. I love my dad because he is a hardworking man. My dad is fun because he is an easygoing person. So, hi Pam! Gusto ko lang na malaman mo na hindi ko man maipakita or hindi ko man ma-express yung love ko for you. Sana alam mo na mahal na mahal kita. Yun lang. Thank you. I love my dad because he will do anything for the sake of our family. He is fun whenever he tells a story. Thank you for all the sacrifices na nilalaan mo for the sake of our family. Know that we appreciate you always. Love you. Happy Father's Day, Sir Noel, from your favorite daughter. Siyempre, wala ka namang choice dahil ako lang naman ang anak mo. Thank you so much for loving me and for loving our family. Kasi kahit ang hirap ko minsan utusan at umiiral ang aking kamalditahan, well, hindi naman na nakapagtataka kung kanino ako nagmana. Siyempre, sa'yo. Baka mukhang kamukha kita, tapos kapareho pa kita. Thank you so much, Papa, sa palaging pag-prepare ng baon ko every morning. I really hope that I made you and Mama proud. I love you always. Please take care. Huwag kang kain ng kung ano-ano. Nako, yung laboratory mo tumataas na naman. Love my dad because he cares about me and he loves me and he cooks yummy and he helped me with school stuff. My dad is fun because he plays with me and he buys what I want. Love my dad because he takes care of me. My dad is fun because he plays with me. Father's Day. Happy Father's Day. Love you forever. I love my dad because he works hard even when he's far away. My dad is fun because he always makes me smile and laugh every time we talk. Daddy Eric, thank you for working hard for our family even though you are far away. I always feel your love and care. I miss you so much and I can't wait to see you again. You're the best dad ever. I love you, Daddy. I love my dad because he is loving and caring. My dad is fun because he is cheerful and funny. Happy Father's Day, Daddy Mike. Stay strong and healthy. We love you. I love my tatay because para siyang si Noah. Sinisigurado niyang kompleto kami sa lahat ng occasions at celebrations. Bawal absent. My tatay is fun kasi para siyang si Samson. Feeling niya strong siya kahit sa panaginip nanununtok. I love Papa because he always cooks our favorite food. See you in a few months. We love you. Happy Father's Day, Daddy. Love you. Happy Father's Day, Dad. Happy Father's Day. I love you. Happy Father's Day, tatay. Love you. We
Happy Father's Day, Dad. Dad Emiliano Gonzalez, Happy Father's Day sa'yo. Happy Father's Day, Papa. I love you. Happy Father's Day, Pa. Happy Father's Day, Papa. I love you. Happy Father's Day, Wawa. I love you. Happy Father's Day, Daddy Mike. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day. Room? Hello. Good morning po, ladies and gentlemen. Lalong-lalo na sa mga daddies, tatay at lahat ng father. Okay? Ngayon naman po, magpipresent ng konting pakulo ang mga bata. Okay? Tawagin natin si Teacher Dana for... Okay? Ladies and gentlemen, welcome to CCM Sunday Kids. Are you ready to battle? This is Group 1. This is Group 2. Jovito na bato-bato. Okay. Wala kayo sa tatay ko. Pogi siya. Wala kayo sa tatay ko. Magaling mag-tricycle. Wala kayo sa tatay ko. Nagtatrabaho na mabuti para mag-suporta sa amin. Pogi na nga. Mabait pa. Wala kayo sa tatay ko. Mabait. Wala kayo sa tatay ko. Sobrang taka. Wala kayo sa tatay ko, magaling kumanta naman ako sa kanya. Wala kayo sa tatay ko kahit pagod na bumabangon pa rin. Wala kayo sa tatay ko, magaling mag-drive. Wala kayo sa tatay ko, masipag sa ministry. Wala kayo sa tatay ko, sobrang galing niya magluto. Naman ako yun sa kanya. Palakpak for Group 1! Palakpak for Group 2! Sino winner? Ha? Thank you, Lord,
Yay! Isang malakas na palakpakan po ulit. Yan. To honor our Father, let me share to you itong Psalms 45 verse 2. Ito po yung isa sa life verse ko. Sabi dyan, you are the most handsome of the sons of men. Ulitin ko, you are the most handsome of the sons of men. Grace is poured upon your lips, therefore God has blessed you forever. Sa Tagalog po, ikaw ang pinakagwapo sa lahat ng lalaki. So kung ikaw ay tatay at sa tingin mo ikaw yung pinakagwapo sa lahat ng tatay, please come here in front. Pwede po kayong tumayo. Samahan niyo po yung pinakagwapo na nakatayo dito sa harap. So tayo po tayo lahat para marami tayong gwapo dito. Julius, tara po. Compress na lang po tayo sa gitna. We will be receiving gifts from the church. Alright, one more picture. Pakita natin yung gift na na-receive na. In church, let's all rise and pag-pray natin ng mga tatay na nasa harap natin. Let's all rise. And lay our hands and join me in prayer. Let's pray. Yes, our Father God, Lord, Ikaw ang Diyos na nagpakita sa amin, Lord God, kung paano maging Ama. Yung Ama, Lord God, na pasensyoso, Lord God. Yung Ama na mapagpatawad. Yung Ama na kayang mahalin, Lord God, kahit yung mga hindi ka mahal-mahal. Ikaw yung Diyos, Lord God, na nagpakita that there is unlimited grace. Lord, mayroong mahabang pisi ng pasensya. Ikaw yung Diyos na kayang magbago, Lord God, ng puso ng isang matigas na anak. Lord, tulad, Lord God, ng pagkakilala namin sa iyo, Lord God. Lord, gayon din yung ipakita mo, Lord God, at itanim mo sa puso ng mga tatay na nandito sa harap namin. Lord, na magkaroon sila ng mahabang pasensya sa kanilang mga anak. Na mas maging forgiving na father sila. Na mas maging loving na father sila. Lord, may you always be with them. I know, Lord God, na though itong mga tatay na to, Lord God, ay the toughest among the tough men, Lord God, ng mundo. They're still vulnerable. They're still fragile, Lord. So, Lord God, when there are times that they are down, Lord God, there are times na sila ay nanghihina, sila ay nanghihingi ng kalakasan, Lord God. Lord, I pray na Ikaw ang maging kalakasan nila. Lord, if there will be times, Lord God, na nararamdaman nila na sila ay nag-iisa, Lord, be with them. Lord, Ikaw yung maging tatay nila. When in times, Lord God, na gusto nilang maging anak, Lord, Ikaw yung maging tatay nila. And I'm praying, Lord God, na araw-araw mo silang palakasin sa kanilang mga trabahong ginagawa,
sa mga dedication na ginagawa nila sa kanilang family. Lord, patatagin mo sila. Lord, ikaw yung maging pundasyon, Lord God. Ikaw yung maging anchor ng katatagan nila. Lord, be with them always, Lord God. Lord, ikaw ang maging source ng kasiyahan nila. Ikaw yung maging source ng pagsasayaw nila, Lord God, sa kanilang kalungkutan. Lord, ikaw yung maging kalakasan nila sa kanilang kahinaan. Lord, maraming salamat, Lord God, dahil ginawa mo silang tatay namin. Ginawa mo silang spiritual and physical, biological father namin. Lord, may you always be with them, always guide them, always love them, Lord God, and strengthen them for the rest of their lives. Lord, we thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, happy Father's Day from Christ Church in Makati. So yun po, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. And for our benediction, ito po ang paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Pakinggan po natin ang sabi po sa Ephesians 6:1-4. Ito po ay aral So ito po ang paalala, ang aral na mula kay Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso. Ito po ay aral para sa mga magulang at para sa mga anak. Lahat ng mga anak makinig. Ito po ang aral para sa mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. So again, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako. Giginhawa ka at ahaba ang buhay mo rito sa lupa. Yun po ang unang utos na may kalakip, may kasamang pangako. Ang pangako po ay giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Ito naman po ang aral ni Apostol Pablo para sa mga magulang. Mga magulang, makinig. Sa verse 4 po ang sabi, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral sa Panginoon. Again, ang aral sa mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang dahil ito ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. At ang aral para sa mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. On verse 23 po, sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pagpalain nawa ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ng tapat. Magsitayo po tayo at manalangin po tayo. Again, mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pagpalain nawa ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ng tapat. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat at ikaw ang aming Ama. Lord, you are the Father to the fatherless, Panginoon. Lord, mayroong mga tao ditong mga walang ama, Lord God, but Lord, you can fill their heart, Lord God, because Lord, you are the Father to the fatherless, Lord God. Lord, ikaw ang Ama naming lahat na nasa langit, Panginoon. At Lord, mahal mo ang iyong mga anak, Panginoon. At Lord, ngayong araw na ito, ramdam na ramdam namin ang pagmamahal mo sa amin, Lord God. Lord, wag mong hayaang maramdaman namin, Lord God, na kami ulila, Panginoon, dahil kami ay merong Ama sa iyo, Panginoon. At Lord, salamat sa lahat ng iyong provisyon.
Salamat sa iyong disiplina, Lord God. Lord, salamat sa iyong guidance, Lord God. And Lord, ang mga taong ito ay iyong mga anak, Lord God. And Lord, right now, we will praise you even more, Lord God. To you, all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, everyone say, Amen. Amen. Sabay-sabay tayo, church. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong-iyo. One more time. Sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga. Sa galak tumatawa. Nananabik na makita. Muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Baguhin mo ang buhay ko. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong-iyo. See you next Sunday, church.